Suratu Saba. Ang mga mamamayan ng Sheba. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang nagmamay-ari ng anumang nasa makalangitan at ng anumang nasa kalupaan. Sa Kanya ang mga papuri sa kabilang buhay at Siya ang tigib ng karunungan, ang lubos na kababatid. Kanyang nalalaman ang anumang pumapasok sa kalupaan at ang anumang lumalabas mula roon, at ang anumang bumababa mula sa kalangitan at ang anumang umaakyat patungo roon, at Siya ang maawain, ang mapagpatawad. Ngunit yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, ang oras ay hindi darating sa amin. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, oo, sumpa man sa aking Panginoon, ito ay katiyakang darating sa inyo. Ang Allah ay maalam ng ghaib, di nakikita, hindi makakaligta o makakaalpas mula sa Kanya ang kahit isang timbang ng munting bagay sa loob ng makalangitan at sa loob ng kalupaan, o anumang higit na maliit kaysa riyan o higit na malaki maliban na ito ay nakatala sa isang malinaw na talaan. Upang Kanyang gantimpalaan yaong mga naniwala at gumawa ng magawaing matwid, sila yaong may kapatawaran at marangal na panustos. Ngunit yaong mga nagsisikap laban sa aming mga kapahayagan, nagtatangkang magdulot ng kabiguan, sila yaong mayroong mahapding parusa na likas na karimari-marim. At nakikita niyaong mga pinagkalooban ng kaalaman na ang anumang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay katotohanan, at ito ay nagpapatnubay tungo sa landas ng ganap na makapangyarihan, ang kapuri-puri. At yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, kayo ba ay aming aakayin sa isang lalaking kay Muhammad, magsasabi sa inyo na kapag kayo ay malansag ng lubusang pagkalansag, kayo ay muling lilikhain bilang bagong nilikha? Siya ba ay naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah, o siya ba ay may kabaliwan sa kanyang sarili? Ngunit, yaong mga di naniniwala hinggil sa kabilang buhay ay nasa kaparusahan at malayong pagkaligaw. Hindi ba nila nakikita ang anumang nasa kanilang mga harapan at ang anumang nasa kanilang mga likuran mula sa makalangitan at kalupaan? Kung aming naisin, sila ay maaari naming hayaang lulunin ng lupa o ihulog sa kanila ang mga pira-pirasong nagmula sa langit. Katotohanan, naririto ang isang ayat, palatandaan para sa lahat ng aliping nagbabalik loob sa Allah. At katiyakan, aming ipinagkaloob kay David ang biyayang nagmula sa amin, at aming sinabi, O mga bundok, inyong ulitin ang aming mga papuri na kasama siya, at gayon din ang mga ibon, at aming ginawang malambot para sa kanya ang bakal. Siya ay pinag-utusang gumawa ng kasuotang kalasag at sukatin ng wasto ang mga baluting singsing ng kalasag, at magsigawa kayong lahat ng mga gawaing matwid. Katotohanan, aking nakikita ang anumang inyong ginagawa. At kay Solomon, aming itinalaga ang hangin, ang hip nito sa umaga ay sukat ng isang buwang layo ng paglalakbay, at ang ihip nito sa hapon ay sukat ng isang buwang layo ng paglalakbay. At aming pinangyaring umagos para sa kanya ang isang bukal ng katas ng bakal, at kabilang sa mga jin ay nanilbihan para sa kanya sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. At sinuman ang lumihis mula sa kanila sa aming kautusan, aming ipalalasap sa kanya ang parusa ng naglalagablab na apoy.
Sila ay nagsigawa para sa kanya ng anumang kanyang nais, ng mga nagtataasang mga silid, mga imahen, mga tinggalang tulad ng mga tapayan, at mga pakuluan ng tubig. At aming sinabi sa kanila, magsigawa kayo o pamilya ni David ng may pasasalamat, subalit mangilan-ngilan lamang sa aking mga alipin ang mapagpasalamat. At nang aming itakda para sa kanya kay Solomon ang kamatayan, walang ipinahiwatig sa kanila sa mga jin ng kanyang kamatayan maliban sa isang maliit na uod ng lupa nang umangat-ngat ng banayad sa kanyang tungkod. Kaya nang siya ay mahulog, naging malinaw sa mga jin na kung kanila lamang nababatid ang di nakikitang pangyayari, marahil sila ay hindi nanatili sa kaaba-abang parusa. Katiyakan, nagkaroon para sa mga mamamayan ng Saba sa kanilang pinamamahaya ng puok ng isang aya, babala o paalala, ang dalawang taniman ng hardin sa kanan at sa kaliwa, at sila ay pinagpayuhang magsikain kayo mula sa panustos ng inyong Panginoon at magpasalamat kayo sa Kanya. Mayroon kayong isang mabuting lupa at isang mapagpatawad na Panginoon. Ngunit sila ay nagsilayo mula sa babala ng Allah, kaya aming ipinadala laban sa kanila ang salot ng baha na bumuhos mula sa patubigan, at aming hinalinhan ang dalawang hardin ng mga harding namumunga ng mapapait na bunga at tamarisko, at mangilan-ngilang puno ng sidra. Iyan ang aming ibinayad sa kanila, sanhi ng kanilang hindi paniniwala, at hindi kami nagbabayad ng ganyan maliban sa mga di naniniwala. At aming inilagay sa kanilang pagitan at sa pagitan ng mga bayang aming pinagpala ay maraming abot tanaw na bayan, at aming itinakda para sa kanila roon ang layo ng paglalakbay, at nagsasabing, magsipaglakbay kayo roon sa mga bayang ito nang matiwasay sa gabi at sa araw. Ngunit sila ay walang pakundangang nagsabing, aming Panginoon, gawin mong malayo ang pagitan ng aming mga paglalakbay, at kanilang minali ang kanilang mga sarili, kaya sila ay aming ginawa bilang mga salaysay upang kapulutan ng aral, at sila ay aming nilansag ng ganap na pagkalansag. Katotohanan, naririto ang mga ayat, babala para sa bawat matiisin at mapagpasalamat. At katiyakang napatunayan na ni Iblis Satanas ang kanyang inaakala laban sa kanila na sila ay iligaw, kaya sila ay sumunod sa kanya maliban sa isang matatag na pangkat mula sa mga naniniwala. At siya, si Iblis, ay walang kapangyarihan sa kanila malibang ito ay naitakda na upang aming ipakita kung sino ang naniniwala hinggil sa kabilang buhay mula sa sinumang may agam-agam tungkol dito, at ang iyong Panginoon ay tagapagbantay sa lahat ng bagay. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, manawagan kayo sa inyong mga kinikilala o itinuturing bilang mga Diyos bukod sa Allah. Sila ay walang taglay kahit nakatiting na timbang na kapangyarihan sa mga kalangitan o sa kalupaan, at sila ay wala ni isa mang kabahagi sa kanya roon, at wala ni isa mang umaalalay para sa kanya mula sa kanila. Ang pamamagitan sa kanya ay walang ibubungang buti maliban para sa sino mang kanyang pinahintulutan, at iyong mga naghihintay hanggang kapag ang ligalig ay maglaho mula sa kanilang mga puso. Sila ay magsasabi sa isa't isa, ano ang sinabi ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang katotohanan, at siya ang kataas-taasan, ang dakila. Sabihin, sinong nagbigay ng panustos para sa inyo mula sa mga kalangitan at kalupaan? Sabihin mo, ang Allah. At katotohanan, sino kaya, kami o kayo,
ang nasa patnubay o ang nasa hayag na pagkaligaw? Sabihin, kayo ay hindi tatanungin tungkol sa anumang aming mga nagawang kasalanan at hindi rin kami tatanungin tungkol sa anumang inyong ginawa. Sabihin, titipunin tayong lahat ng ating Panginoon ng sama-sama sa araw ng paghuhukom. Pagkaraan, siya ay maghukom sa ating pagitan ng makatotohanan at siya ang maalam na hukom. Sabihin, ipakita ninyo sa akin ang katibayan niyang mga inaakibat ninyo sa kanya bilang mga katambal, ngunit wala nga, sapagkat siya ang Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo maliban para sa buong sangkatauhan bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakaalam nito. At sila ay nagsasabing, kailan ba itong pangako ang araw ng paghukom, kung tunay ngang kayo ay makatotohanan? Sabihin, ang pakikipagtipan para sa inyo ay isang araw na hindi ninyo maiuurong ng pabalik kahit isang oras o inyong maiusog ng pasulong. At iyong mga di naniniwala ay nagsasabi, kami ay hindi maniniwala sa Quran na ito o sa ano pa mang kapahayagang nauna rito. Ngunit kung iyo lamang makikita kapag ang mga mapaggawa ng kamalian ay ihaharap sa kanilang Panginoon, kanilang ipagkakaila ang panalita ng isa't isa. Iyong mga naging mahina ay magsasabi sa mga nagmalaki, kung hindi lamang dahil sa inyo, marahil kami ay naging mga naniniwala. Iyong mga nagmalaki ay nagsasabi sa mga mahihina, kayo ba ay aming hinadlangan mula sa patnubay pagkaraang ito ay dumating sa inyo? Hindi namin ginawa ang gayong paghadlang sa inyo, bagkus kayo ay sadyang mga mapaggawa ng kabuktutan. At iyong mga mahihina ay nagsasabi sa mga nagmalaki, ngunit ito ang siya ninyong mga balakin sa gabi at araw ng inyong ipag-utos sa amin na talikdan ng Allah at mag-akibat ng makapantay sa Kanya. At bawat isa sa kanila ay ikinukubli ang pagsisisi kapag kanilang nakita ang parusa, at aming lalagyan ng sakal na bakal ang mga leeg niyaong mga di naniniwala. Hindi ba sila ay pinagbayad lamang para sa anumang kasamaang kanilang laging ginagawa? At walang tagapagbabalang sugo na aming ipinadala sa isang bayan maliban na ang mga mamamayang nakaririwasa rito ay nagmalaking nagsasabi, kami ay hindi naniniwala sa anumang mensaheng ipinadala sa inyo. At sila ay nagsasabi ng may pagyayabang, kami ay nakahigit sa rami ng yaman at sa bilang ng mga anak, at kami ay hindi maparurusahan. Sabihin, katotohanan, ang aking Panginoon ang siyang nagpapalawig ng panustos sa sinumang kanyang naisin, at siyang naghihigpit din dito, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakaalam nito. At hindi ang inyong yaman o ang inyong mga anak ang makapaglalapit sa inyo sa amin, kundi ang isang naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid ang tunay na makapaglalapit sa amin, kaya sila yaong may iba yung gantimpala para sa anumang kanilang ginawa, at sila ay nasa nagtataasang buluwagan ng paraiso, ligtas at panatag. At iyong mga nagsisikap laban sa aming mga ayat, kapahayagan upang magdulot ng kabiguan, sila ay dadalhin sa kaparusahan upang manatili roon. Sabihin, katotohanan, ang aking Panginoon ay nagpapalawig ng panustos para sa sinumang kanyang naisin sa kanyang mga alipin, at siyang naghihigpit din dito para sa kanya. At anumang bagay na inyong gugulin,
para sa kanyang landas, ito ay kanyang papalitan at siya ang pinakamahusay sa mga tagapanustos. At alalahanin ang araw na sila ay kanyang titipunin ng sama-sama, pagkaraan ay kanyang sasabihin sa mga anghel, hindi ba ang mga taong ito ay dating sumasamba sa inyo? Sila, mga anghel, ay magsasabi, luwalhati sa iyo, O Allah, ikaw ang aming tagapangalaga sa halip na sila. Bagkus, sila ay dating sumasamba sa mga jin. Karamihan sa kanila ay mapagpaniwala sa kanila sa mga jin. Kaya sa araw na iyon ng paghukom, walang sino man sa inyo ang may kakayahang magbigay buti o magdulot ng pinsala sa isa't isa. At aming pagsasabihan, iyong mga gumawa ng mga kamalian, lasapin ninyo ang parusa ng apoy na lagi ninyong itinatakwil. At kapag ang aming mga ayat, kapahayagan ay binibigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, sila ay nagsasabi, ito ay isang tao lamang na naghahangad na kayo ay hadlangan mula sa anupamang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. At sila ay nagsasabi, ito, ang Quran, ay isang nilubid na panghuhuwad. At yung mga di naniwala ay nagsasabi tungkol sa anumang katotohanang dumating sa kanila. Ito ay isang malinaw na salamangka. At wala kaming ipinagkaloob sa kanila mula sa mga kasulatan na maaari nilang pag-aralan upang magpatunay sa kanilang mga sinasabi. At hindi kami nagpadala sa kanila o Muhammad ng una sa iyo ng isa mang tagapagbabala. At iyong mga nauna sa kanila ay nagtakwil at sila, mga mamamayan ng Makkah, ay hindi nakaabot ng kahit ikasampung bahagi ng anumang aming ipinagkaloob sa kanila. Ngunit sila, mga naunang mamamayan, ay nagtakwil sa aking mga sugo, kaya pagbasdan mo kung gaano katindi ang aking puot. Sabihin, ako ay nagpapayo lamang sa inyo ng isang mahalagang bagay na kayo ay nararapat na manindigan para sa Allah. Inyong hanapin ang katotohanan ng magkasama o sarilinan at pagkaraan kayo ay mag-isip. Ang inyong kasamahan si Muhammad ay walang anumang taglay na kabaliwan sa sarili. Siya ay isang tagapagbabala para sa inyo bago dumating ang isang matinding parusa. Sabihin, anumang kabayarang maaari kong hingin sa inyo, ito ay para sa inyo, sapagkat ang aking kabayaran ay magmumula lamang sa Allah, at siya ang saksi sa lahat ng bagay. Sabihin, tunay na ang aking Panginoon ay nagtanghal ng katotohanan. Siya ay maalam sa mga di nakikitang bagay o pangyayari. Sabihin, ang katotohanan ay dumating na at ang kabulaanan ay hindi maaari magpanimula o lumikha pa ng anuman at ulitin ito ng muli. Sabihin, kung ako man ay naligaw, katiyakan ako ay naliligaw laban sa aking sariling kapariwaraan. Ngunit kung ako ay napatnubayan, ito ay dahil sa anumang ipinahayag ng aking Panginoon sa akin. Katotohanan, siya ay lubos na nakaririnig, malapit. At kung iyong makikita ang isang tagpo sa kabilang buhay, kapag sila ay naliligalig sa katotohanang natunghayan, ngunit sila ay walang paraang makatakas sa gayong kalagayan at sila ay hahablutin mula sa malapit na pook. At pagkaraan nito, sila ay manlulumong, magsasabi, kami ay naniniwala rito. Ngunit paano nga nila magagawang maaabot ang iman mula sa isang malayong pook? At katiyakan, sila ay hindi na naniwala rito noon pa man sapagkat sila ay nanguhula lamang tungkol sa ghaib, mga bahaging di nakikita mula sa isang malayong pook.
at ang pampigil upang sila ay magbalik loob ay inilagay sa kanilang pagitan at sa anumang kanilang pinagnanasaan tulad ng ginawa sa kanilang mga kauri, kapwa-tao noong una. Katotohanan, sila ay nasa matinding pag-aalinlangan o lubhang pagtakwil.